puso na decision na ito. Ayoko talaga munang mahiwalay sa amin. Zayda! Yan si Zayda. Inaantay namin ang kanyang dada. Siya na lang yung nagpunta doon sa aking mga Good afternoon everyone! Welcome back sa aming channel. So, katulad nung sinabi ko dun sa isang video, magawa ulit ako ng vlog for today para marami tayong pa-video. So, si Zayda, natutulog siya, nagtitake siya ng nap. Tapos si Mr. naman ay ina-assemble yung bagong bed ni Zayda. So, puntahan natin siya doon. Tapos, wait lang pala. Kain lang muna ako nitong cashew nuts. Tapos alam nyo ba, kwento ko lang sa inyo, no? Magmarites lang tayo. Meron akong mga videos dito sa YouTube, parang yung recently. Hindi siya umaabot ng mga 1,000 views, ano, medyo nakakalungkot. Pero nung chinek ko yung revenue niya, mas malaki yung kinikita ko recently, hindi naman sa lahat. Dun sa mga, ano, mas konting views kaysa dun sa mas maraming views. Alam niyo kung bakit kasi. Dun sa mga konting views, mas marami ang nanonood ng mahaba from start to finish. Ganyan. Kaya, mas malaki yung kita. Kaya dun po sa mga nanonood ng aming mga videos, from start to finish, nagla-like, nagko-comment, nag-share, maraming salamat po. Na-appreciate ko po yun kasi, diba, mahirap din mag-isip, mag-vlog. Kahit na sabihin mo mag-video ka lang, mahirap din siya. Tapos mag-e-edit ka pa ng mga clips. And, ayoko naman magpaka-impokrita na sabihin na nag-vlog lang ako for fun. Siyempre, no, gusto ko rin kumita. Kung yung iba, they're just doing it for fun, sila yun. Siyempre ako, I'm doing it for my family in the Philippines para nga makita nila kung anong ginagawa namin dito. Makita nila si Zayda, parang feeling na rin nila is kasama nila kami. Plus, syempre gusto ko rin kumita, di ba? Yun. So, kaya thank you so much po sa sumusuporta sa aming channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. And for those who are new here, and who haven't subscribed yet, please do consider subscribing to our channel. Please like, comment, and share. So, ayun po. Maraming salamat po ulit. Sarap nitong cashew nuts. Na-miss ko na talaga siya. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ako ay taga-Antipolo. And kung alam niyo sa Antipolo, parang cashew capital of the Philippines. Yun pa yun. Kasi diba dun yung maraming mga kasoy. So, na-miss ko siya. Ayun. Ito. Medyo mahal lang ito. Kalimutan ko yung presyo. Binili namin kanina sa Walmart. Sarap. Kayo ba may ligay ako sa kasoy? Sa mga nuts? Puntahan natin si Mr. Yan, puntahan natin siya dito. Medyo makalat dito. Ayan si Mr. Oh no! Binubuo niya ang bed ni Zayda. So, ito, tatanggalin namin yung yung pangharang. May nakasampay pa dito. You tell them I'm sick and tired. Ha? You tell them I'm sick and tired. Ay, oo nga pala. Si Mr. nga pala ay may sakit. Kawawa naman siya. But you don't have fever, like, right? Wala siyang fever kasi chinek namin yung kanyang temperature. Wala naman, kaso mainit yung katawan niya. How are you feeling right now? Shitty. I don't want to do this. You can just do it tomorrow. I want to sleep tonight. I don't want Zayda waking me up like she always does. Kasi si Zayda pagka nagigising siya ng mas maaga, tapos umiiyak. So, ito ay in-order ni Mr. sa Amazon. Love, how much did you pay for Zayda's bed? I have no idea. You forgot. So, ayan siya.
Dami pa naman itong mga ano-ano, mga tornilyo. Where's the other piece there? Ha? Ang sakit kaya sa puso na decision na ito. Ayoko talaga munang mahiwalay sa amin si Zayda sa pagtulog. Nakakalungkot. Pero, yun talaga kailangan. Pero, siguro mostly nandito pa rin ako matutulog kay Zayda. Sasamahan ko pa rin siya. Hindi ko kasi yata talaga kaya for now. Na nakahiwalay siya. Siguro pagka mga na, 3 Show them how years many old. bolts this thing has. Ha? Show them how many bolts. All these bolts. This one? And then like this. Pakita ko sa inyo kung gaano kadami mga tornilyo itong bubuin ni Mister. Yung matagal-tagal to. Ayan. Parang hindi pa nga siya ganun karami eh. Nilabhan ko ito kahapon. Kailangan di siya masyadong natuyo. Kaya nakasampay doon. So, lalagyan ko ito mamaya ng bedsheet. Itong isang bed. Tapos, pag na-receive na namin yung beddings dito sa kabila. Gusto ko nga munang labhan. Paano kaya tingnan? Yung kasi siyang ipagamit kay Zayda nang hindi pa nalalabhan. So, ano lang ako ngayon dito? Viewer. Taga-video. Tingnan nyo si Mister. Pulang-pula. Kasi nga masama ang kanyang pakiramdam. So, iniwan ko na doon si Mister kasi naboboring ako sa kanyang ginagawa. Tapos mamaya pupunta kami sa aking mga in-laws. May kukuhanin lang kami doon. And then, magluluto si Mister ng bulalo. Sabi ko nga sa kanya, ako na lang magluluto. Magtatry ako. Itatry ko lutuin. Ayaw niya. Siya na lang daw. So, ayun. Ayaw niya kasi baka masira ko lang yung pagkain. Wala siyang tiwala sa akin. Pero hindi rin kasi talaga ako marunong magluto nun. Madali lang pa magluto ng bulalo. Di ba matagal yun? Parang hours. Comment down below nga kung matagal ba magluto ng bulalo. Parang nakita ko kasi doon sa internet. Sabi, it will take like 4 hours to do it. Is it true? Or is it false? Kasi, beef broth na lang yung gagamitin namin. Dahil wala nga kaming makita talaga ng bulalo, yung may buto. Tapos, yung laman na ng beef. So, yun. I-modify na lang namin kasi nga wala doon sa Walmart. Tapos, ayaw ni Mr. lagyan ng ng corn. So, okay lang din naman. Kasi ko na talaga, na-miss ko na siya. Tapos gusto kong gamitin itong patis dito. Although, hindi gusto ni Mr. So, ako lang talaga yung magsasawsawan ng patis. Ayaw niya kasi ng mga seafood at amoy ng seafood. Hindi ko ba alam dyan kung bakit. Pero yung mga biyanan ko naman, sila, milig sila sa fish. Kaya nga yung aking biyanan na lalaki, lagi siya nag-fishing. Diba nung pinakita ko sa inyo last time, binigyan niya ako ng tuna. Tsaka yung mga fish. Si Zayda tulog pa din. Late na rin kasi siya take ng nap mga 2:30. Pero maya-maya magigising yan. Linisin ko lang muna itong kitchen. Ayusin ko lang siya. Zayda. Yan si Zayda. Inaantay namin ang kanyang dada. Siya na lang yung nagpunta doon sa aking mga in-laws para basta may kukunin siya doon eh. Tapos, aalis kami after. So, hindi na pala magluluto si Mister ng bulalo ngayong dinner kasi nga masama ang pakiramdam niya. So, sabi niya, punta na lang kami ng Chipotle para doon mag-dinner. Tapos, bukas na lang siya magluluto ng bulalo. So, inaantay lang namin siya. Tapos, na-assemble niya na din yung bed ni Zayda. So, ayun. See you later, mamaya sa Chipotle.
So, ayun, papunta na kami ng Chipotle. Ano lang pala, magti-take out lang kami. Dadalhin na lang namin dito. Dito kami kakain sa bahay kasi nga, ayun, ni Mr. kumain doon. Dahil nga masama ang kanyang pakiramdam. So, ayun. Ano na, magsi 7 p.m. Ayan, pasok na tayo sa Chipotle. Gabi na. Dilim na. Things are closed. I got 7 days. It's open, it's here. You're open. I think there is business here. What, this one? Five Guys. It looks like they are open. The 28th of October. I'm glad we wanted this. So, ano tayo? Plan B? Kasi sobrang daming tao. Ang haba ng pila. As in, box office sila. Ayaw maghintay ni Mr. dahil nga masama ang kanyang pakiramdam. So, hanap kami ng ibang bibilhan ng pagkain. Love, where are we gonna eat? Taco Bell. Where is it? It's a moment. So, yun. Sa Taco Bell na lang daw. Grabe yung pila. Nagulat kami. Sobrang mahaba. Dahil nga kasi siguro weekend, Sunday kasi ayun. Ay, is it Sunday today? So, yun. Dude, I don't want to eat fast food. Chipotle is like... So, andito na kami sa Taco Bell. Ang haba din ng pila. Ang haba ng ano, line ng mga sasakyan. I'm gonna put Zeta on your lap so she's not so bored. So, natulog na si Mr. kasi nga sobrang sama ng pakiramdam niya. Ang dami naming natirang ano, tacos. Hindi niya kasi nakain. Ang dami naman niyang in-order. Bukas na lang daw. Sana hindi pa masira ito bukas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5 pa. Tapos ito, bigay sa akin or bigay sa amin ng aking mother-in-law. Cookies. Ang sarap-sarap niya mag-bake ng mga cookies. Ayan. So, iputuloy ko itong aking mga hinugasan dito sa dishwasher. Sabi nakakaawa si Mr. Sama talaga ng pakiramdam niya. Kaya natulog na rin siya ng maaga. Ang init ng katawan niya. Pero nung check naman namin yung kanyang temperature, ano naman, 36 something. Hindi naman, wala naman siyang lagnat. Pero pag hinawakan mo talaga yung katawan niya, mainit. Sama-sama ng pakiramdam niya, pero inano pa rin niya. Binuo pa rin niya yung bed ni Zira. So, dito kami matutulog sa kabilang bedroom ni Zira kasi kung viral ang kanyang sakit, baka mahawa kami. Lalo na si Zira, hindi siya pwede mahawa. Mahirap na. Ay. Sana nga gumaling na siya bukas. Kaya hindi na rin siya nakapagluto. Kaya ayaw naman niya ako paglutuin. Kaya nag-order na lang kami sa Taco Bell. Tapos ang dami niyang in-order, ang dami namang natira. Tapos itong aming yung beddings ni Zira. Supposedly ngayong araw, ngayon na siya ma-deliver. Na-deliver pero sa ibang town na punta. Ewan ba namin dyan sa Amazon. Parang lately nagkakaroon sila ng problema. So napunta siya sa Lebanon, Connecticut. Malayo-layo yun dito sa amin. So nagreklamo si Mr. Hindi na pa namin alam kung anong mangyayari. Baka bumili na lang kami ng beddings ni Zira sa Walmart. Mag-aano na? 9 PM. Bihira ko lang gamitin itong dishwasher. Pagka lang maraming hugasin. O kaya pag tinatamad ako.
guys, matulog na kami ni baby. Tapusin na namin ang vlog dito. Thank you so much for watching Zayla's Mama and Dada's YouTube channel. See you again next time. Ayaw niyo matulog doon sa kanyang own bed. So, dito ko muna siya papatulugan sa isang bed na to. Tapos saka ko siya ililipat. Again, thank you for watching. See you again next time. Bye. Bye-bye. Good night. Good night.